Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So for today's, our topic is about in my old school days. Mm, this is about card or grade. So, I started when I was in grade 6. Mm, siguro na remember ko lang po is sinimangutan ko po yung mga test papers ko na mababa score. Yun lang po. Then, when I was in first year high school naman, of course, nag-a-adjust pa ako sa mga high school lives ko. Then, wala pa sa isip ko yung pairal ng negatives nun. Wala pa sa isip kong iyakan yung grade. Kaya wala pa sa isipan ko wala pa sumasagi sa isip ko na hindi ko ipaalala sa mga parents yung kuahanan ng card. Yun po. Then, when I was in my second year high school, ayun po, unti-unti na po akong nag-a-adjust sa high school lives ko. Kaya siguro, medyo sumisipag-sipag po ako sa paggawa ng assignments, ganyan. But minsan may oras na nangungopya sa mga classmates, especially sa mga exams. Then, in my second year high school, first grading, doon na nag-start iniyakan ko yung puro baksak grade ko. Doon na rin po start na mafe-feel ko sa sarili ko na bobo ako. Then, in second grading, in my second year high school, dun ko na po umpisang isagi sa isip ko na wag ko na ipaalala yung kuhanan ng card sa parents ko. Kasi, yun nga, iniiwasan ko ma-feel sa sarili ko na bobo ako. Pero, at the end, kasi po, naging friend ko rin po yung anak ng katrabaho ng mother ko. So, yun po yung nagsabi na yung day ng kuhanan ng card. Then, nung pagkakuha po ng nanay ko, mataas, pasado. Then, doon na po nag-start sumagi sa isip ko na, ay, hindi na importante sa akin na puro line of 7. Importante, hindi ko ma-feel sa sarili ko na bobo ako. Doon na po ako nag-start nagdahilan. Minsan po, kasi, may times na teacher, mismong advisor nagpaparemind sa parents ko na kuhanan ng card, kaya agad-agaran ganun na kinukuha. Then, in my third year, fourth year, until my fourth year high school, gawain ko na po talaga yung hindi ko paalala yung kuhanan ng card. Dahil nagdadahilan po ako nung time na yun. Because, wait lang. Okay lang naman siguro. Ay, yun po. Doon na po, start na nagdadahilan ako na ayoko masira yung kasiyahan ko ng Christmas and New Year. Kaya, ganun din nung time na hindi ko pinapaalala yung kuhanan ng card. When I was in my fourth year high school, first grading ko lang po nagawa na hindi ko ipaalala. Then, until my fourth year high school, second grading,
pinaalala ko na po kahit gawain ko pa rin doon din po, kahit kunin ko yung card ko nun, hindi ko tinitignan grade ko. Pero nung 4th year high school, ko naging gawain na hindi ko tignan grade ko. Yung, kahit nalaman ko po na basado po ako, syempre, yung iba surprise na dun. Until final grade dun. And, when I was in my first year college, ganun na po, eto na po yung bago kong dahilan kung bakit every time na magbibigay ng mga instructors ng grade, hindi ko tinitignan. Sinasanay ko sa sarili ko na hindi alamin. Ito po yung bago kong dahilan na sinabi ng pinakapanganay kong kapatid na paganda ng paganda, hindi nag-aaral ng mabuti. Doon na po start na nagdadahilan na po ako. Kahit na, since nung high school po, wala akong pakialam kahit pagalitan ako ng nanay ko nung hindi ko pinapaalala yung kuhanan ng card. Then next in my college days, maraming mga classmates kong nagtataka kung bakit hindi ko tinitignan grade ko. Wala rin po akong pake. Kahit may comments sila sa akin. Nakakalimutan ko lang po sabihin yung ibang reasons ko kung bakit sinasanay ko sa sarili kong titignan grade ko. Since nung nag-college po ako, nagdahilan na po ako ay sa sinasabi ng pinakapanganay kong kapatid na apektuhan ako na paganda ng paganda, pa-sexy na pa-sexy, hindi nag-aaral ng mabuti. Doon ko na po sa part na na ayoko ma-feel sa sarili ko na bobo ako. Then, until isang araw, doon po nagsawa na po ako sa gawain kong iyakan grade ko. Kasi po, may iba na po akong iniiyakan nung time na yun na dahil bumabawi po ako sa pinagkait ko sa sarili ko, umiyak na po ako na walang nag-e-entertain na lalaki. Yun na po. Doon na po yung sumunod before I graduated all my college days. Yun na po. So, that's all for today. Here again, it's Mimi Liz at your service. Bye.